Hello, so welcome guys, welcome sa ating day 2 webinar, free webinar brought to you by HFM and of course Asasi Crypto and Forex Community. Alam naman natin bakit Asasi, it's an Arabic word for basic at gusto natin matibay ang ating basic kapag nagte-trade tayo. So right now, alam ko na napanood nyo or kasama kayo sa ating day 1 nung last Saturday. So for this week, ito yung ating topic ngayon is the fundamentals and sentiment analysis. And then by next week, hoping titignan ko kung anong araw ako available. Then may mention na lang natin primarily doon sa Asasi Crypto and Forex community natin. So, konting review, may natutunan ba tayo sa day 1? Kasi mahalaga yung mga terminologies na yon. So, halimbawa, we are talking about forex. The meaning of forex is foreign exchange, no, ng currency, forex. Now, pwede ba ako mag-trade, just a review, no? Pwede ba ako mag-trade ng one currency lang? Euro. Possible ba 'yon? When we are talking about forex trading. Chat tayo. Sa chat room tayo titingin. Can you type 1 kung pwede? Kung hindi, type 8. Halimbawa, gusto ko mag-forex trading. One currency lang. Tama, mali. Pwede ba? One, pwede. Sabi, okay. Si Neil, yes. 8. Meron pang gustong sumubok? Sir Paul, 8. Yes. Okay. So, dalawa out. Ayan na. Ilan na ang naging 8? Okay. Okay. Nagbago si Sir Jerry. 8 na rin. Yes, yes. Kung maalala nyo guys, we have two currencies na ine-exchange. Parang pumunta ka sa foreign exchange na meron kang dalang dollar o peso, gusto mo siyang palitan. So, kailangan mo ng dalawang currency. So, just to give you a summary, mag-share screen na ako at saglit ha. Check ko lang yung aking screen. Saglit lang guys ha. I'm just monitoring checking yung share natin na screen. So, ang daming notepad. Okay. Dito tayo sa aking website. Meron akong regalo para sa inyo. Palalagay lang ng vlog na to today actually. Okay, nasa ng Zoom. Yun. So, share tayo ng first. Okay, yan. So, klaro ba? Pati boses ko, klaro ba? Can you just type 1 kung klaro ang boses? Kung klaro ang boses ko, type 1. And then, kung hindi nyo nakikita, type 6 kung hindi nyo nakikita yung aking, or else, klaro ba yung boses? Klaro? Yeah. Okay. Okay, guys. So, sa blog natin ngayon, sa floriden.com, yung mga mahalagang terminologies doon sa ating day 1, kung gusto nyo silipin, meron tayo dito na forex terminologies na kailangan nyong makuha o maintindihan. Parang review lang to ng day 1. Like for example, yung lot size. So, nire-refer yan sa standard quantity ng financial instrument na tinetrade natin. So, normally, basahin nyo na lang yan ng detalye, pero yan yung na-discuss natin. Normally, hindi ka depende kasi yan sa risk management natin. Hindi tayo nagte-trade ng one lot size normally. Meron tayong 0.01, 0.1, which you will learn how to do it once na nagte-trade na tayo using our MT4. Pero sa ngayon, papakita ko lang sa inyo, MT4 ang primarily gamit natin. Pero sa ating HFM, pwede rin ng web trader. Pero para sa akin, ang bagal ng web trader. So ginagamit ko talaga, nagda-download ako ng application ng MT4
which mada-download nyo rin sa HFM. And then mamaya ipapakita ko itong sentiment trader na mada-download lang natin dito sa ating website no ng HFM. Okay. So, yun yung lot size. Napakahalaga na naiintindihan natin. Normally yan, importante yan sa inyo pagka yung volume, yung laki based sa unit ng currency, gusto nating mag-trade. So, may importante yan. Ano bang lot size na ite-trade mo? Normally yan, tapos, ano pa yung isang mahalaga? Yan, no? Ano ba yung impact ng lot size sa trading? So, the lot size directly affect the level of risk and potential profit or loss in a trade. Larger lot size mean higher potential gain, pero, sabi dyan, high potential losses. And then, kapag pumunta na tayo sa trading psychology and risk management, sasabihin ko sa inyo kung ano yung lot size na ideal, depende yan sa capital mo na ite-trade mo. Which part yon ng risk management natin. Kailangan nyo rin intindihin yung pips. Normally, yung pip, yung ika-4 na decimal point sa ating movement, no? Kasi kung makikita nyo, yan, for example, Euro USD, lakihan natin, okay? 1.2000, tapos umangat siya ng 1.2001. So, meron tayong movement na 1 pip. Then meron din tayong fractional pip pero hindi minsan sa ibang pairs yan meron. Okay? At least naiintindihan niyo yung 1 pip, 2 pips, 3 pips o kaya si Guy and Pip. Sino nakakakilala kay Guy and Pip? Siyempre yung mga matatanda na. Okay, biro lang para lang maging masaya tayo. Walang nakakakilala kay Guy and Pip, so alam nyo lang yung Pip ha. Next tayo, what is spread? So tandaan nyo, we have a selling price and buying price. At pagkatapos niyan, may difference yan. Halimbawa, magsasell ka, iba yung presyo, magbabay ka with a forex broker. Kaya laging tinatanong natin, kamusta ba spread? Pagdating ba sa HFM, kamusta spread? We have a good spread in HFM. Very competitive yung spread niya. Meron din tayong zero spread account, no? Meron tayong zero spread, which yung ibang pair zero talaga, pero hindi naman lahat. Okay? Pero tinawag yan na zero spread account. So we have a difference between the bid price and the asking price. Yun yung nagiging spread natin. So ayan yun. Ayoko kayo masyadong mag-isip masyado sa terminologies na yan. Pero dapat naiintindihan nyo yung konsepto. Okay? Once kasi na naintindihan nyo na yung konsepto nito, ayun pala ang lot size, ayun pala ang pips, yun pala ang spread. Kasi una, lot size, yung laki ng ite-trade mo, margin mo, yun yung mga lot size, makikita mo. Yung pip, ayun pala yung fourth decimal point doon sa currency na both sa pairs na ite-trade mo. Yung spread, yun pala yung difference ng asking price sa bidding price. Kung magbabay ka o magsesell ka. So at least naiintindihan nyo. Ngayon, etong link na to, isa-share ko na sa inyo. Okay. Floriden.com lang naman yan guys. Tapos nasa blog. So yun yun. So ngayon, pag-uusapan natin ang fundamental analysis. So, parang kanina o kagabi ko lang nilagay yan, tsaka yung sentiment analysis. So, ang gagawin natin, magbabasa lang ako. Ako ang magiging voice command nyo. Babasahin ko lang to isa-isa. Tapos, yun na yun. Tapos na yung webinar natin. Gusto nyo yung ganon? Joke lang. Gusto ko lang maging masaya tayo. Okay. Sir JR, it's okay. CPI ngayon, yes, Forex calendar. Pag i-discuss natin yan, kasama yan. Anong oras ba CPI? Consumer Price Index yun, guys, ha? Later on, malalaman nyo. So now, when we say fundamental analysis, guys, it's involved countries, economic, social, and political factor para ma-determine natin ang intrinsic value ng currency. So pagdating sa Forex, mahalaga yan na malaman natin yung fundamentals.
Yan GDP, yung economic indicator na yan, na GDP, inflation rate, yan, mahalaga yan. Kasi diyan mo makikita kung ano yung magiging epekto niyan sa currency na tinetrade mo. Halimbawa, Euro USD. So, yung economic indicator nun, kung anong nangyayari sa euro, kung pabagsak ang economy ng isang bansa o ng euro, yung group of countries no na gumagamit ng euro, may possibility na bumagsak din yung currency pair na yon. So yun ang tinitignan natin kasi nakakaapekto siya sa price movement. Pero meron pa tayo mamayang i-discuss, no? And ang good news yun, guys, okay? May good news lang ako, since this is Forex, okay? Alam naman natin, Forex to foreign exchange currency. Pero pag-uusapan din natin at sisilipin din natin, guys, yung indices. Ano ba yung indices? Kasama yan yung stocks. So meron tayong tinatawag na basket of stocks. Like for example, Nasdaq, US 100. Ibig sabihin, yung 100 tops of companies, pinagsama-sama yung stocks para matrade mo. So we have indices. We have stocks as well here in HFM. Kasama yan sa pwede nating i-trade. So hindi lang talaga primarily forex. Ang importante, matuto ka ng technical analysis and of course yung fundamentals kasama yon. So kung pwede nating isingit yon sa dulo kung paano yung fundamentals naman ng mga stocks. Pero normally, nakabase lang yan doon sa company na yon, no? Or, yun nga, kung top 100 yan, US 50, may mga ganyan eh. May mga klase ng indices na yan. And then we have future stock as well na pwede nating i-trade with our forex broker. Even stock, kung hindi ako nagkakamali, Apple, mamaya pwede nating silipin yon. Papakita ko sa inyo. Ang importante, matutunan nyo ang fundamentals and primarily after this, we will focus on reading chart. So magkakaroon na tayo ng iba't ibang topic. Baka pagka yung isa gusto niya mag-share, no? Gusto niya mag-share ng technical strategy niya, analysis na strategy niya. Ayan, may mga magagaling tayo sa Elliott Wave. Actually, meron tayong guest ngayon, nakakaibigan din natin. Pagdating sa Elliott Wave, isa siya sa tingin ko talagang mas advanced siya sa akin. Ako kasi basic lang ako sa Elliott Wave. I use it as a pattern. So right now we are 24 participants. Just make sure ready nyo lang ang inyong HFM client ID which starting with number 5. Kung hindi man, don't forget dyan sa chat, ano ko ngayon, para meron tayong icebreaker man lang. Tapos mamimigay tayo ng pangkape sponsored by Asasi Community and HFM Markets. Okay? Double check ko lang uli yung link. Kung wala pa kayo, just register. Magagamit nyo kasi to guys. Magagamit nyo to sa paggawa ng actually meron pang coach, sasali siya sa contest, demo lang, wala siyang pera. Kahit di pa verify, pag-usapan natin yung verification in the end kung may mga tanong kayo. Okay, so back tayo sa topic natin ngayon. So yun na yung good news, hindi lang forex ang pag-uusapan natin, paano ka bibili ng stocks sa US, bibili ng indices using our HFM broker. Okay, so back na tayo sa ating topic, yung fundamentals ng forex. So, doon tayo sa ating i-ready ko lang, no? So, political stability yan, iisa-isahin natin yan. Market sentiment, kasama yan sa pag-uusapan natin yung sentiment analysis. And how to conduct fundamental analysis in Forex, i-discuss natin yan. Analyzing economic report, mahalaga rin yan para makita natin kung how reliable yung mga sources natin kapag nag-a-analyze ng economy ng isang bansa which will affect the currency of one country. Tandaan nyo, mahalaga ang fundamental sa Forex. Sa crypto, hindi ganong pinapansin namin yan, pero nung nagpunta na ako sa Forex, it's really matter. Now, pag-usapan natin guys,
So, yung website na to, ayan, mga personal example, makikita nyo lang din dito. Okay, i-share ko ulit sa inyo sa ating chat. Okay, yan. So, i-ano lang natin yan. Pwede nyong i-save. Clariden.com lang yan sa blog. Okay? Fundamental analysis. Pero pag-usapan natin isa-isa ngayon, yung mga importanteng factor kapag ka ikaw ay nag-fundamental analysis. Ano-ano ba yun? So, we have factors that affect forex market. So, isa dyan yung, klaro ba ang ating slide? Can you type 3 kung klaro naman? Nakikita naman? Yes. Thank you, Sir Paul. Factors that affect forex market. Inflation. Ngayon, pagka sinabing inflation, ano ba pinag-uusapan natin dito? Inflation ng pera. Okay? Purchasing power ng currency. So, magkaroon muna tayo ng konting kwentuhan. Sino dito ang estudyante na nung 90s? You can unmute. Pwede ba kayo mag-unmute, guys? Teka lang ah. Para maganda-ganda kwentuhan natin. Saglit lang guys ah. Hinahanap ko eh. Stop share nga muna ako para makita ko. Ah, Ano naman ba? ayun yun. Pwede kayo mag-unmute? Sige nga, pa-try. Oh, sino nabuhay na dito nung 90s? Sino nabuhay na nung 90s? Sir, 84, 1984. Sino to, sir? Mark, Sir Mark, 1984. Magkano pagkain mo sa Jollibee? Budget meal? nung nag-college na ako ng Jollibee yata. Parang 30 dirhams, 30, 35 yata siguro nagsimula yung value. Pesos, Isang pesos tayo, chicken. sir. Hindi, wala tayo Oh, sa pesos. wala tayo sa Abu Dhabi. Mga 39 pesos siguro. Ang Okay. mga time na yun. 39 pesos. Salamat, Sir Mark. 39 pesos. Makakakain ka na. Okay. Sino mga estudyante naman ng mga 2000 dyan, pwedeng mag-unmute. O kaya type nyo. Yung year 2002 to 2010. Mga estudyante nun. Magkano Jollibee o McDo? 75. Si Sir Paul. Mix and match ang tawag ngayon. Mura na. Mix and match ngayon, mura na. Pero magkano normally? Ngayon, bakit ko pinag-uusapan yan? Yung purchasing power ng peso ang dinidiscuss ko sa inyo. So, yung inflation rate o yung inflation ng currency ng peso, makikita mo. Okay? Yung halimbawa, katulad nyo sa picture na yan, habang tumatagal, umuunti yung laman ng basket. Okay, so an economy inflation rate is one of the main determinants of the country's exchange rate, defined as a general price level of goods and services. So, nakakaapekto yan, yung inflation na yan, sa forex trading. So, the higher than expected inflation rate is generally negative for the associated currency. Di ba, laging dalawa? Sabi ko sa inyo, laging dalawa yung ating tinetrade. Okay? So, laging ganyan. Now, kung papansin niyo kung makikita nyo, no, ayan, katulad yan, may sinabi kanina na consumer price index, nakakaapekto yan. Iyan kasi yung strongest indicator ng economy's health, yung CPI, Consumer Price Index. And normally, ina-announce yan, no? Ngayon, ang tanong, pagka may mga event ba na ganyan, kasama na yung interest rate, yung mga ibang mga importanteng event, meron tayong pwedeng tignan, guys. Okay? Papakita ko lang sa inyo. Meron tayong pwedeng puntahan para makita nyo yung tinatawag nating calendar forex factory calendar. Dito, mapapansin nyo, is-share ko lang sa chat natin, guys. Okay, yan. Forex Factory Calendar. Pwede ko ring i-share yan. Google search nyo lang yung Forex Factory then Calendar. Kung mapapansin nyo, ito yung mga currency na possible may
mangyayari. And then, normally, pagkapula, ngayon ay May 15, yung sinasabing CPI. Yun. Ang oras, 8:30 p.m. Yun, i-double check nyo na lang yung oras. Palagay ko ito ay ano na natin sa oras na natin to. I-double check lang, i-double check nyo lang yan. Normally, pagka mga pula, yan yung mga malalakas yung price impact. Okay? Normally, dyan tumitingin. And there are two types of trader. Iniiwasan yan. Kasi nga, expect mo na merong malaki, okay? Merong malaki na galaw ang market na minsan hindi, kumbaga, hindi kaaya-aya sa mga trader. Pero may mga trader na gustong-gusto yan. Kung mahusay siyang magbasa ng chart. Kasi sa chart pa lang, ito ewan ko kung maniniwala yung ibang matatagal na trader. Sa chart pa lang, kahit walang news o paparating na news, alam mo kung saan possible gumalaw. Kaya laging kong sinasabi na pagka-strong ang technical analysis mo, makikita mo ngayon yung magiging kumbaga matibay yung iyong prediction sa possible mangyari sa price kahit wala kang tinitignang news. But, of course, para mas maging maganda yung bias mo o an additional confirmation mo, iba pa rin yung tumitingin ka sa news o kaya tinitingnan mo to. Or kung ayaw mo talaga ng risk, huwag ka muna mag-trade dito. So, kasama yan sa risk management. So, forexfactory.com, calendar. So, halimbawa, yung mga inflation na yan, CPI na yan, makikita nyo na lang, maintindihan nyo rin yung GBP na yan, gross, yung domestic, no? Kanina, gaya ng sinabi natin kanina sa fundamental analysis, gross domestic product, makikita natin dyan. Okay, so yung inflation, napaka-importante yan, no? So the difference between two currencies inflation rate is known as the inflation differential. And if it begins to widen, you want to buy the lower inflation currency and sell the higher inflation currency. So makikita mo dyan yung purchasing power ng consumer tsaka ng business para makapagplano ka ng mas madali in the future. Kasama rin yan. So, kung may business ka, malaking bagay kapag nakikita mo yung inflation na tinatawag. Kaya yung meron kasi tayong tinatawag guys na purchasing power rarity. Theory yan, no? Isang theory yan, PPP theory, na tutulong sa isa, no? Para makita yung inflation rate at magkaroon siya ng adjustment. Same with forex trading. Napakahalaga ng inflation na factor. Kung klaro sa inyo ang inflation, which familiar naman tayo dito, can you type 3 kung pwede na tayong mag-move sa next topic natin? So, klaro ba sa inyo? Okay, klaro sa atin ang inflation. So, we move to employment. Malaking bagay din pala ang employment situation. It is another factors that affect forex trading. So, higher yung expected employment rate mo should boost the currency in question, whereas a lower than expected employment rate should depress the value of that currency. Simple lang, maraming walang trabaho. Bakit? Kasi kakaunti ang negosyo. Patay negosyo, patay trabaho. Oh, parang Chinese, ano? So, pero dami negosyo, dami trabaho. Tama? So, anong magiging effect nun sa economy ng bansang yon? Pwedeng maging strong ang currency. Okay? Since people possess skills, knowledge, and experience, this human capital can be used to produce more goods and services and improve productivity. So, tandaan natin yon. Kaya ang employment, nakaka-apekto rin yan sa currency. At the same time, pasok dito sa ating forex trading. So dyan, yung non-farm payroll figures pumapasok. Kung nasaan yun, non-farm, meron yan somewhere here. Non-farm. Parang ano yata ito eh. Hindi ako nagkakamali yung FO.
Dito, may makikita ka dyan sa mga non-farm na yan. Dito sa ating Forex Factory calendar. Okay? Then, hindi na natin patatagalin pa. Okay, punta na tayo sa third. So, klaro tayo sa ano? Kung klaro tayo, can you type 2? Kung klaro tayo sa employment, how does it affect Forex market? Type 2, kung ready na tayo to move. Kung may tanong, i-type nyo lang kung may tanong kayo, ha? Pero ano tayo ngayon eh, very, kumbaga, simple lang yung pinag-uusapan. Okay, klaro tayo. Economics balance trading. When we say economic balance trading, guys, this is normally kasi yung dalawang country, no, nagte-trade, trade within other countries, major part of most economics, and therefore our trade balance can affect the value of currency. So normally yan, kapag ka nag-e-export tayo ng maraming goods or services o yung isang bansa, ano nangyayari? Nagkakaroon din ng increase sa demand ng currency na yon, pati yung presyo. However, sabi dito, if an economy increases its imports over time, this increase the selling pressure of that currency and should depreciate over time. So, halimbawa, yung import ay higher than export. So, yung country na yon, possible magkaroon ng deficit sa demand ng country goods, services, and currency. Humihina. So, nakaka-apekto yun doon sa value ng currency ng bansang yun. So, pagdating dyan, yung economic balance trading, napakahalaga. So, yan din ay nakakaapekto sa pagte-trade mo sa forex trading. Nagkakaroon ka ng fundamentals, yung, lumalakas yung fundamentals mo kung alam mo yan. Pero technically speaking, kapag ka nagte-trade ka na, it's just another piece. Parang isang tuldok lang yan, guys, ng kahalagahan kapag ka nagte-trade. Pero, mahalaga kasi yan sa overall ng fundamentals. Kaya natin dinidiscuss. Okay? At least naiintindihan nyo, okay, pagka pala may inflation, nakakaapekto doon sa pares na tinetrade ko. Uy, kaya pagka pala may tinatawag tayong yung employment natin, kakaunti lang, yung employment status ng company, o ng isang bansa, employment niya, nakakaapekto rin pala sa currency yon. So now is quantitative easing. Oh, ayan, medyo mahirap intindihin, no? Sa finance, pagka sinabi nating quantitative easing, kasama yun yung asset purchase program, balance sheet. Ang pinakakilala dyan, yung balance sheet expansion o yung central bank liquidity support. Ngayon, para maging madali yan, nakita niyo yung picture? Ano ang ginagawa sa picture? Ano ang ginagawa? You can type the answer if you want. Printing money. Yan. Normal ba na mag-print ng money? Normal, di ba? Yes. Normal yung printing ng money. Money supply and inflation are linked to each other. Tandaan niyo yan. Where a higher money supply should translate into higher inflation and lower purchasing power. So kapag ka sumobra ang print ng money, yung purchasing power nababago. Okay? Humihina. O bibigyan ko kayo ng example. Sino ang nakapunta sa Japan? Ang usapan ba doon, 1 yen, 2 yen? Hindi. Ano, may tawag tayo sa Tagalog doon eh. Yung nakakaalam. Sige nga, tingnan natin kung sino nakakaalam. Ano tawag sa Tagalog? Yan. Alam natin yan, no? Lapad. Okay, ito naman ang itatanong ko nun. Ano naman ang Mickey Mouse Money? Kung magaling ka sa Philippine history, maaalala mo yon. Nagkaroon tayo ng Mickey Mouse Money. Bakit? Okay. Pero totoo bang play money ang Mickey Mouse Money? Noong panahon ng Hapon? Hindi. Pera pa rin yun. Kaya lang, bayong-bayong ang, bibili ka ng ganito, bayong ang kailangan mong bitbitin. Kasi nga, yung printing ng money, sumobra. Okay? Kaya ang nangyari, yung purchasing power niya, instead na malaki yung 1 peso, marami ka na mabibili, o kailangan mo ngayon ng bayong-bayong na pera. Which is, that is part of quantitative easing na nakakaapekto
sa forex trading. Nakakaapekto sa value ng currency ng isang bansa. So it's an unconventional monetary policy. Kaya nga maraming nagsasabi in the past few years na ang Amerika napakarami ng piniprint na pera na kung saan pwedeng makaapekto sa kanila sa economy nila in the future. Sobra-sobra yung napiprint nila. Okay? So, normally, yung US Federal Reserve, okay, has recently indicated the further quantitative easing may be necessary. So, yan. Maging sa South Africa, sa Malaysia, tinitingnan nila kung kailangan, kung pwede bang mag-quantitative easing. Okay? So, nakakaapekto yan. So, meron na tayong pang-apat. I hope klaro sa inyo yan. Kung klaro sa inyo yan, can you type Y? Kung klaro, yan. Salamat, Sir Cedric. Salamat, Sir Mark. At least, nako-confirm ko lang no, na we are going smoothly with our webinar right now. Next natin is political situation. Ito, napakasimple. Political situation of the country can have a significant effect on its economy. Kapag ka pinag-uusapan natin ang economy, syempre, papasok dyan yung currency. So, sabi dito, there's no better example than Donald Trump in the US, who has been increasing protectionist measure by raising tariff against other country and introducing more obstacle for trade. So, iniingatan niya o ginagawa niya mas mataas yung tax, yung tariff sa ibang bansa o yung taga-ibang bansa. Ngayon, pagka nagkaroon ng kudeta, ng revolution, malaki rin yung epekto niyan. Okay? Kaya nga pagka may gera o tignan mo ang Ukraine ngayon, tignan mo yung value ng pera nila against dollar, napakalayo compare nung wala silang digmaan. So, ganun ano. Politics is also important for the country's stability. For instance, sabi dyan, China's 100-year plan in place as its communist state, whereas many Western countries change the leader every 4 or 5 years. So, ayan, nakaka-apekto rin yan. Yung dami, yung tagal na inuupo ng mga leaders nila. So, the political situation. Kapag ka pinag-usapan natin ang political situation, papasok na rin yung global economic condition. Halimbawa, major economy ng US, apektado rin ng Pilipinas o ng Euro, ng Europe, ng China. So, yung mga currency value niyan, kasama rin sa nakakaapekto sa ating forex trading o sa currency ng pera na yun. I hope klaro tayo dyan. With natural disaster, nakakaapekto rin yan. Pagka halimbawa, binabagyo o kaya nilindol, makikita mo, tumingin ka kasama stocks, bumabagsak, kasama yung currency value, bumabagsak. Kapag ka may mga ganyang problema. So, klaro tayo dito guys. I hope kung klaro tayo, can you type 8 dito sa political, global, and natural event. Okay, last. Ito tayo, bago tayo pumunta dun sa sentiment, pag-usapan din kasi natin yung sentiment analysis. Yung interest rate. Interest rate are most important tool central banks have and they are used to influence the lending and savings and borrowings or consumption. Dahil doon, nakikilala natin si Powell. Sino nga ba si Powell? Si Powell. Kilala ni JR yun eh. Sir JR, nandiyan ka ba? Sino si Powell? Sir Chris, nandiyan ka pa? Wala, hindi yan. Kahapon, nagsalita. Correct? Federal share, no? So, napaka-importante yan. The rate of interest also affect the flows of money across the border. For example, suppose interest rate in UK are 2% while in Germany they are 5%. People with savings in the bank would move their money into German banks to get a higher rate of interest ng income. Pagka
Di ba, meron tayong interest pagka nagtatago ng matagal sa bangko. Ayan. So, yung iba, i-move nila yon kasi mas maganda yung interest doon. Pero pagka forex trader ka, tingnan mo, mas makikita mo, mas malaking opportunity. Malaki yung opportunity mo na kumita ng mas malaki. Yung iba nga sa crypto nilalagay kasi nga mas malaki yung income. Ngayon, back to forex tayo. Malaki yung mga monetary policy announcement na yan ng major central bank, mapa US man yan, mapa Philippines o ibang bansa. Dahil dyan, yung interest rate na yan, kung tumaas man yan o bumababa, nakaka-apekto yan sa forex trading. Primarily sa currency and then sa forex trading natin. Kaya nga, pag ayun ang sinasabi natin, yung taas-baba ng market. Tulad ngayon, yung CPI, tignan ko kung anong naging epekto. So far, wala akong makita. Yan, ito ay gold sa CPI. Ah, anyhow, ito ang ituturo ko sa inyo. Next time, yung mga basic muna kung paano tayo magbabasa ng mga chart na to. Okay? So, bago tayo pumunta sa sentiment natin, sentiment analysis. So, guys, yan yung mga importante sa fundamentals. Yung mga factors na makikita natin na mahalaga na inyong inaral din o inaalam bago kayo mag-trade. And which, dahil nga meron tayong Forex calendar, Forex factory calendar, nakakatulong yan. Pagka merong announcement na ganyan, hindi ako magte-trade o kaya depende na lang sa inyo yan, ano? Kasi ako personally, nagte-trade ako pagka ganyan. Kasi pagka nakuha mo yung tamang akyat niyan, yung tamang palo niyan, pagtaas o pagbaba, malaki rin yung income mo. Kasi nga, dati talaga ako more on technical analysis. Okay, pero sa mga newbie, I suggest iwasan yung ating mga news na ganyan. So, recap lang tayo bago tayo magkaroon ng icebreaker. So, ano nga yung ah 8 factors na pinag-usapan natin ngayon? So, magbigay tayo yung una, titingnan ko yung chat. Okay, inflation. Salamat Sir Paul. Pagbigyan na naman natin yung iba. Ano yung iba na aalala nyo? One, calamity. Okay, so natural disaster. Yan yung kung hindi ako nagkakamali, pang 7 natin. Employment, correct. Global inflation, conflict. Okay, goods. Meron pa. Yung panghuli, ano yung na-topic natin ng panghuli? Si Sir Kawan, thank you sa ano mo, si Ma'am Ness, thank you Ma'am Elsa. Meron ba tayong panghuli? Interest rate, yes. Meron pang isa. Naalala niyo yung bayong tsaka lapad? Okay, political good yung bayong tsaka lapad. Medyo mahirap kasi itawag yon. Ang tawag doon ay letter Q. Nag-uumpisa. QE. Okay. Quantitative easing. So, yun guys. Natapos natin yung fundamentals. So, right now, magkaroon lang tayo ng isang icebreaker. Magbibigay lang tayo ng pangkape. This is the time para i-type nyo yung inyong, okay, hanapin ko pala yung wheel of names natin. Okay. This is the time. Okay, type nyo na. 540517993. Papasok ko na to kay Sir Kawan. Okay. Ang next, sino pagka ito, wala. Sorry. Oh, dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Sige, sige. 631 kay Sir Mark. Okay. Ano lang tayo ngayon para makadalawa. Okay. 771. Welcome. Dumami tayo. Nasa 24 kanina. Okay. Around 24. So, eto, share screen ko lang uli yung ating unang 300, no? 300 tayo ngayon. Okay. Mhm. So, kumpleto na tayo. 5-4 sa chat tayo. Guys, paki-double check.
Yung dulo na lang, 51793, 76061, 73771, 49280, 02383, 51748, 41878, 2359, 8188. Kompleto naman, ano? Kung nandito yung HFM ID nyo, actually nasa 22 ang umattend eh. Pero kakaunti lang to. I hope makapag-register kayo guys para sa mga susunod nating kasi marami tayong ibibigay, not really money, no? Pero halimbawa, kailangan may HFM ka para makuha mo yung marketing sentiment tools. Dapat meron ka ring, halimbawa, mamimigay ako ng MT4 indicator, dapat may MT4 ka, may trading account ka sa HFM. Okay? So, yun. 52315, hindi ko na isama, sir. Tama ba? Yes, hindi natin na isama. Sama natin yun. Okay, 2315. Okay, goods. So, okay na tayo. Kung okay na kayo, guys, can you type letter uh, T? Letter T. Okay. Sir, kahit po walang budget mag-trade, meron po tayong demo account. Okay, papakita ko sa inyo later on. Yung demo account po natin, pwede nyo yung pang-practice. And I'm not advising na mag-trade kaagad kayo ng real money kung kayo ay nag-aaral pa. Normally, 3 months ayokong pinagte-trade ang isang estudyante kapag ka bago pa. Okay? Hindi namin kayo ipupush na i-trade nyo na kahit $10, $20. Hindi. Yung $30 naman, para yon sa mayroong forex signals, just to confirm, yung signal group, maka-join kayo at just to confirm na seryoso kayong mag-aaral in the long run. Okay? Kasi marami na kaming nakita na free na lahat, tapos binabaliwala yung pag-aaral. Okay, so next, ano na tayo? Sino ang ating first 300 na mananalo? So, clicks to spin. Nakikita naman yung spin natin, ano? 1878, sino ka? 18, Ma'am Elsa, tama? Ma'am Elsa, tama? Yes, coach, ako po. Ayan, okay. Pakisend na lang po ang inyong GCash number para may send na. Thank you. Okay. So, meron pa tayong isang 300 pang kape. Pasalamat tayo sa sponsor natin na HFM and Asante Forex Club. 091. Sino naman? Nasaan po? Sige, sige. Kaya nyo yan. 02. I-ano nyo lang po. I-type nyo lang po. One half port. Dawang pagitan. Si Sir, ano na, ng pangkape. Pa-type na lang, ma'am, ano ha? Ma'am Elsa. So, si Ma'am Elsa yung una nating nanalo. So, re-remove na natin si Ma'am Elsa. Okay, re-remove na natin. Oh, last tayo. Na last 300 para sa ating icebreaker. So, thank you ulit sa sponsor natin. Okay, ready? Sino ang next? Ma'am Elsa, paki-type na lang po yung GCash nyo dito sa chat. Okay, so tingnan natin. Next 300. Uy, 1748. Si Neil. Neil, ano. Tama, 51748. Kay pilido ko pa tong si Neil, oh. Okay. Ito, okay. So, tingnan natin. Pa-type ng, ano, may pangkape tayo. So, una, si Ma'am Elsa, send lang natin, no? Saglit lang, ah. Ha?
Oh, pang-deposit ko lang sa HFM. Yes, mas malaki pa yan, ma'am, pagka ano. Tsaka wag muna kayo mag-trade yung pero kayo ano na medyo matagal ng estudyante. So una mag-send tayo kay Ma'am Elsa. Double check lang natin kasi mahalaga yung ano. 0910292219. Oops. 0910292222 dalawang 1 pala yon 9. So 300 pangkape ni Ma'am Elsa. Kasya ba basa? Ma'am Elsa, tama po ba? Elsa G. Ella G. Tama po? Yes po. Okay. So sending tayo. Saglit lang Submit. Okay, paki-check kung na-receive. Paki-send kung Receive ko na po. okay. Receive na ni Ma'am. Thank you po. Thank you. Sir Neil, paki-check lang Okay, 300. Neil Ivan D. Okay? Tama, no, Sir Neil? So, tama, Sir Neil? Okay. 927. Sige, paki-confirm kung na-receive. Teka lang sending pa lang. Ayan. Sir Neil, na-receive na po ba? Paki-type yes. Ayun, na-receive na po. Okay. So, yun yung pinaka-icebreaker natin. So, thank you again sa ating sponsor, HFM. So, close na natin to. So, move na tayo. So, tandaan nyo guys, mahalaga yung fundamental analysis. Balik na tayo sa ating topic. Mahalaga yung fundamental analysis na to sa ating pagte-trade, no? Sa magiging bias mo, at least something will be there. Now, nakalimutan kong banggitin yung isa sa pinakamahalaga doon sa fundamentals natin. Meron tayong mahalagang pag-uusapan which kita naman yung share screen, no? Okay. Kung makikita nyo, yung pinakadulo nito, ibibigay ko sa inyo ang PDF nito, guys. Ngayon, Google Drive. I-share ko sa inyo ngayon. Pwede nyo rin yung i-share sa iba. Okay, hintayin lang natin. Okay, yan. Sinend ko rin sa inyo sa chat. Pati yung link na yan with this 8 factors. Now, tandaan nyo guys, sabi ko dito sa pinakadulo. Okay? By understanding these 8 factors mentioned in this article, Forex traders and analysts can better predict currency movement and make more informed trading decisions. Fundamental analysis is an important factor you can consider alongside with your technical analysis. For me, ako yan, I'm prioritizing deep learning sa technical analysis. Mas essential para sa akin. Pero maganda na may idea ka sa fundamentals. Bakit? Normally yan, sabi ng ilan, 90% technical analysis, 10% fundamental analysis. So sa madaling salita, iba pa rin yung mahusay kang magbasa sa chart rather than fundamentals ka lang nagre-rely, sa news ka lang nagre-rely, then hindi ka sumilip ka lang ng isang silip sa chart, hindi mo pinag-aralan. Mas malaki yung probability na matalo ka kung fundamentals ka lang. But, no, meron pa rin magagaling talaga sa fundamentals. Pero yan ay pag-aaralan natin yung technical analysis sa mga susunod. Now, klaro tayo dito. Naging klaro rin sa atin yung Forex Factory Calendar. Leverage pag sa Forex. Okay. Hindi natin na-review yung leverage, which yun yung pinapahiram sa'yo. Kasama yan sa diniscuss, Sir Jerry. Kasama yan sa diniscuss nung day 1 natin, nung December. Okay? And then, andito naman yung leverage, kaya bisitahin nyo itong ating, yan, yung leverage, yan yung binaborrowed capital mo para i-increase yung potential return of investment. Okay? Kaya at least, mabisit nyo to guys, para magkaroon kayo ng day 1, ito yung pinakamahalaga sa day 1,
i-visit nyo yung blog na yan sa floridan.com for the terminologies. Now, ano naman yung kahalagahan ng sentiment? Ito, importante rin to at ginagawa ko talaga to. Sinisilip ko yung bias ng ibang mga trader. So, sentiment analysis in Forex involves assessing the overall attitude of traders and investor toward a particular currency pair. So, it's a gauge, no, ng market move kung bullish ba o bearish ang market, ang mga traders. This analysis help traders to understand, no, yung prevailing market psychology. So, parang ano yan eh, nakikita mo yung ibig sabihin mo kasi diyan, nalalaman mo yung trend. Okay? Pagka habang nalalaman mo yung trend, uh, sabi nga nila, trend is your friend in trading. Hindi tayo nag-against the trend. Merong mga trend trader, iba sila. Pero tayo, mostly, doon tayo sa trend. Mas safe yun. Okay, so post ko lang muna to. May magandang tanong, anong pinaka-safe na leverage sa newbie? Actually, ako personally, pagdating sa Forex, at least 500, okay na. 500 leverage. Okay, pagdating sa Forex, maximum. 1,000. Pero sa totoo kasi hindi siya, dahil nga pips siya, yung tinatawag nating, kasi galing kami sa crypto eh. Okay? Kaming mga galing sa crypto, ang crypto, alam nyo kung ano lang ang maximum leverage which I discussed last time no sa day 1. 125 lang ang leverage kasi very volatile siya, magalaw. So yung binabaro mo no na capital dito sa ano hanggang 125 lang times 125. Pero sa Forex may 1,000 at dito sa HFM meron 2,000. Okay, pero sa EA natin, ang recommended, yung EA natin na isa, na passive income, ang recommended doon is 500. So, hindi mo kasi ganong ramdam ang pagtaas baba niya dahil pips nga. Pero yun nga, habang pinalalaki mo yung leverage, makikita mo. Pero recommended ko 3 to 500, 300 to 500. Pero sabi ko nga, kaming mga galing sa crypto, hindi gaano namin iniinda yung malaking leverage pagdating sa Forex, ha? Pero pagka sa ano, mas naging komportable ako nung nasa crypto, 50x lang ako. Kasi habang lumalaki ang leverage mo, numinipis din yung stop loss mo. Hindi mo pwedeng lakihan yung stop loss mo kasi mas malaki talo. Yun nga yun eh. Mas mataas leverage, ang stop loss mo, okay, kung malayo yan, dahil maliit lang ang leverage, lumalapit yan. Ibig sabihin, yung presyo kasi mas malaki. Sabi nga natin, mas malaki leverage, mas malaki yung possibility mong matalo. Which, doon papasok si stop loss mo. Okay, Sir Oliver, I hope na nasagot ko yung tanong. Kung nasagot ko yung tanong, Sir Oliver, can you type just yes kung nasagot ko yung tanong? Okay, thank you po. So back tayo sa sentiment analysis. So ano lang yan, tinitignan nyo lang, ginigauge nyo lang, ano ba ang trend ng market ngayon, saan ba papunta. So this is the good thing, no? Balikan natin tong sentiment na to. So sa sentiment na to, meron ang HFM, parang HFM lang ang nakita ko. Tandaan nyo guys, I came from other forex broker. And I'm also an affiliate with them. Wala namang pangit sa mga yon, pero syempre nagkakatalo sa spread and how do they take care of their customer. Tung sentiment trader up, okay, eto yan. Papakita ko sa inyo. Pero parang similar lang din yan sa trading view. So eto yung MT4 ko. So bumabagsak ang dollar ngayon. Uy, inaabangan ko yan eh. Pero sige lang, marami pang trade. So, ito ang sentiment trade. Sa 1 hour, 50-50 ang ating gold. Ibig sabihin, 50%. Ganyan sa 1 hour. Tingnan nga natin sa 15 minutes. Ganun din yung sentiment niya. Yung volume. Okay. So, dyan. Pwede natin tingnan ano ba nangyayari sa GBP. O, sa GBP,
more ang long, so 19%, no? GBP, more ang short and long. Long, 49%, USD JPY, 60% ang long, etc. So, yan yung sentiment. Nakikita mo, mas maraming naglolong, maglolong na ako. Hindi naman. Gauge mo lang yan. Kasi dapat marunong ka mag-chart. Baka mali yung sentiment ng karamihan. Okay? Mas maraming naliliquidate. Tandaan nyo, maraming liquidation. Okay, so yan yun. Dapat, syempre, HFM registered client ka para ma-download mo to. So, paano to ini-install? Once na lumabas na yung exe file na yon at kinlik mo lang yung exe file, pupunta yun sa expert advisor. So, I'll give you an example. So, sentiment trader, idadrag mo lang yan dito. So, refresh mo lang yung expert advisor sa left ng yung MT4. By the way, we will have a complete guide of tutorial sa MT4 soon. Magtutulungan ko muna kayo magbasa ng chart, ha? Tapos, paano tayo magte-trade? So, tandaan nyo guys, hindi nyo kailangan ng real money. We have demo account in MT4. Ito, live account to with 600 balance. So, pinapalaki natin yan. Sentiment trader, yan. Then just put, make sure na allow DLL import. Then okay. Then yan na. Meron na tayong sentiment trader na application sa MT4 mismo. Kasi normally hindi natin yan makikita. Okay, sa dashboard. Okay, tuturuan ko kayo ng isa pang sentiment na tutulong sa atin. Okay? So, okay tayo dyan. Klaro tayo sa sentiment with MT4 ng HFM. Kung klaro tayo dyan, can you type 1? Okay. Pero tandaan nyo guys, hindi porket ito yung sentiment, ganun din kayo. Yan ang tandaan nyo. Pero iba pa rin yung sumusunod kayo sa trend kasi laging tandaan nyo, let's say, 90% technical analysis, 5% fundamentals, and 5% sentiment. Pwede nyo na kasing isama yung 10% na yun sa sentiment. Okay, klaro tayo dito. Then, I will give you one more na mas simple. Okay? Mas simple. Tanggalin na natin itong sentiment na to. Isa sa mga mahusay magturo ng price action is Cement FX. Meron siyang sentiment website na everyday ina-update niya to. Now, paano diskarte dito? Normally, kung hindi ako nagkakamali, dapat kung maglolong ka, nakita niyo yung green na yan, sa daily, may diniscuss siya, hindi ko lang na-remember, hindi ako gaano nang gumagamit kasi. Okay? Daily and intraday, at least more parehas 50% above yung ite-trade mo. Together with Amazon, AAPL, okay, mga stocks yan. Australia, New Zealand, Bitcoin, meron din. So, bullish ngayon ang Bitcoin kasi kita mo yung sentiment niya, yung green, 87%, 88%. Euro CHF, makikita mo parehas 70. Yan yung magagandang ilong. Pero hindi ka maglolong agad because of the sentiment. You have to know the technical analysis. Pasok ka sa lower time frame para makapasok ka. Halimbawa, dito. So, for example lang Euro CCH, CHF, nakalong lahat ang sentiment natin from daily. So, ang gagawin mo, Euro, ano ba to? Euro CC, okay, Euro CHF. Kuhanin natin yung chart ng Euro CHF. Euro, itatype yan, CHF. Okay, then chart window, yan. Normally sa 4, bullish ang trend. Kung makikita mo nga, pero ito, yan. So kung sisilipin mo yan, pwede kang mag-buy once na meron ka ng magandang confirmation sa lower time frame. Yun ang ituturo ko sa inyo. Don't worry sa mga susunod na mga webinar natin. So I'm just showing you how important din yung pagtingin sa sentiment. So for example, ito, yung GBP CAD, sa intraday niya, malakas yung long niya. Pero halos 50-50, 46-54 eh.
dito. Double check ko lang kung paano, meron akong note nito kung sa daily kasi iba-iba and sa intraday. Maybe on the next webinar, i-confirm natin yung pinaka. Pero normally yan, 50-50. Dapat 50 above dito sa intraday and daily. Okay? Yan yung MentFX. MentFX is one of a YouTuber na meron siyang mentorship din. Magaling siya pagdating sa gusto ko yung approach din niya sa smart money concept. Okay? So at least ang website pala guys, mentfx.com/sentiment. So ita-type lang natin yan. Okay? So meron tayong natutunan dito sa sentiment natin. So, yun lang guys ang pinaka-importante na matutunan natin from fundamental analysis and sentiment analysis. At least may nagkaroon na kayo ng idea. Tapos yung mga possible nating i-trade, I open a premium account. Pagka pumunta ka sa view, may MT4 ka na, symbols. Kasi i-email sa iyo yan guys I-email sa iyo kung anong password mo para sa MT4. Kasi iba ang password mo sa website which yun ang may access para mag-withdraw and deposit. Dito sa MT4, yung trading account, tsaka yung MT4 password, wala kang access dyan para mag-deposit and withdraw. Kaya yung mga nag-i-install din ng EA, yan lang ang hinihingi. Do not share your website password, okay, sa HFM or even in other broker. Dapat ikaw lang ang may hawak nun. Kasama na yung asawa mo para pagka pwede rin niyang withdrawin yung pera mo. Okay? So, ayan, sa futures, pagka sinabi natin yung mga futures, meron tayong mga contract niyan. Meron tayong Euro 50, Franc 40, Germany 40, Sui Coin 20, US 100, yan. Spot oil, UK oil, tsaka US oil, pwede na rin nating i-trade. Yung mga stocks, ito, US stocks, Nasdaq 100, indices, ito, shares sa UK. O, tingnan nyo, may Adobe, merong Alcoa, may Amazon, okay? Meron din tayong Disney, may eBay. Okay, yan yung mga possible natin na matrade. At marami pang iba. Google, Nvidia, Netflix, Pepsi, dyan. Pati sa shares ng UK, andyan din. Tapos, marami pang iba. Bonds, meron din tayong bonds. Ito, crypto, meron din tayong crypto. But if, yun nga, yung pagkakaiba lang niya yung spread, no? Sa mga crypto trading platform. Okay? Guys, meron kayong tanong primarily sa pinag-usapan natin. Sa HFM, don't forget, mag-register lang kayo. Yung demo account na sinasabi ko, mag-enter lang ako ngayon ha. And then, tingnan ko lang para lang mas masilip nyo yung paano mag-open ng demo account. Kung nasa mobile kayo, merong HFM app din. Okay? Tingnan ko lang yung ating ano. Okay, may mga tanong. Klaro ba sa atin? Did you enjoy our tutorial today for our day 2? Kung na-enjoy nyo, can you type 4, please? So, na-enjoy naman. Uy, humabol yata si Sir Bordy. Okay. So, na-enjoy naman. Pakita ko lang kasi sa inyo yung trading account sorry, demo account. Mahalaga yan for your practice. Tapos, yun nga, meron pang pa-contest sila ngayon. Double check ko lang ang HFM. Meron silang pa-contest nitong nakaraan. Okay. Now, saglit lang. Pasok ko lang yung code ko kasi yun, may double ano rin ako dito, guys. In-enable ko yung it's either Google authentication or email authentication kasi may laman na pera yan eh. Okay, so share screen ko bago tayo magtapos. Isang pahapyaw lang.
Okay, dito guys, punta kayo sa trading account, left side, open demo. Pagka kinlik nyo yung open demo, mag-o-open na kayo meron kayong $100,000 sa demo premium. I suggest demo premium or demo cent. Ito naman, demo contest. So, ito yung contest na monthly round. Kung kayo nag-top 3, okay, pakita ko rin sa inyo. Demo contest natin. Tingnan niyo yung mga premyo yan. Meron kayong trading bonus na marireceive virtual. So, $2,000, $1,000, $5,000. Ibig sabihin, pwede nyo yung trade. Hindi yan i-withdraw nyo kaagad. And then, kung mapapansin nyo, parang wala akong makitang Pilipino. Okay? So, merong tatlong winner. First winner, second winner nung April. 200, 1,000, and 500. So, sa May ranking pala, ito pala yung May ranking. Sorry naman. May ranking to. So, ang taas ng gain niya, 32,000. Lakas, no? Malakas, malakas. So, may mga makakalabang kayo dyan, ibang lahi. Kung mag-join kayo dito sa demo contest na tinatawag. Okay, so pero kayo as trader na nag-aaral pa, pwede nyo lang i-select tong premium. Sa Cent kasi masyadong maliit yung ano niyan, yung lot size which normally yung $100 is equivalent niyan 10,000 US dollar cent. US cent. Okay? US cent na katumbas. So, yun yung lalaruin nyo. Titignan nyo. Parang itong isang bot natin na ah, meron tayong running bot. I-check natin, no? Siya ng $9.74 tong bot na to. Ka-install lang niya nung isang araw, nung May 13. Hapon, in-install. So, kumita na yung Asasi. Ito yung Asasi natin. Kung makikita nyo, place by Asasi. Expert ID natin, yung EA natin. So, maglalabas din tayo ng details video yan kung gusto niyo ng passive income. Still, this is with risk. Lagi kong sinasabi. But para sa akin, around 70% yung possible gain and 30% yung risk nitong EA na to. So, this EA have 2 years of history na wala talagang sunog. Mapera, kung withdrawin mo yung pera, tapos ititarim mo yung maliit, pati trade-in mo. Merong nangyaring isang account na ganon. Hindi naman siya nasunog dahil na-withdraw niya, pero yun nga, ang lalabas sa my FX book, maliit. O halos wala siyang gain. Okay, so yan. Tinry lang namin yung 100, pero minimum of this is $500 to be safe tayo. And then recommended is $1,000, $2,000. Ang income ay hindi guaranteed, hindi guaranteed. Naglalaro based sa history niya ng 8% to 15% in 1 month. So, yan yung bot ang nagte-trade. So, ito, pag-usapan natin next time kung may mga tanong kayo. Ang importante, kahit mag-bot kayo, dapat naiintindihan nyo paano gumagalaw ang bot. Paano nagte-trade ang bot. At least naiintindihan nyo. Hindi pwedeng mag-invest kayo nang wala kayong alam. Okay, in the long run, iba pa rin ang manual trading, guys. Ang manual trading, hindi yan mawawala. Paano kung nawala na yung bot, gusto mo pa rin mag-trade? So, iba pa rin yung ikaw mismo nagte-trade. Kaya mong kumita $50 to $100 per day. Depende sa capital mo. Yung iba, tina-target lang nila 10 to 20. Meron akong estudyante noon, which coach na ngayon, hindi siya natakot na nawalan siya ng trabaho last year actually, no? Around 3 months siyang walang trabaho. Kasi nakakakuha siya ng, kung hindi ako nagkakamali, sa isang week, 4,000 pesos to 6,000 pesos na kukuha niya. Kaya siya nag-survive sa buhay niya. Mag-isa lang siya dito sa Manila. Hindi siya humihingi sa parents niya. Pero ano na siya, early 20s. And then nagtuloy siya magtrabaho. Coach, may same chart din po ba sa wala ang HFM. Normally kasi yung ibang kahit naman yung Multibank XM wala, no. Pero halos nagkakaparehas yan. Halos nagkakaparehas yan. Hindi yan nagpapanglayo. Kaya tumitingin pa rin kami sa chart namin sa TradingView.
Okay? May tanong? Yung mga may tanong, can you just type it? Coach, sa Live Traders Award nanalo in April ay Pinay. Talaga ba? Okay, that's good, Sir Marlon. Thank you for the information, no? So, Pinay pala yung nanalo sa April. Sa live trading. Ibig sabihin, yun yung may Sir, magkano ba ang minimum natin sa live trading na contest? Bali register lang muna sa tapos demo account lang muna. Yes, yes. Demo account lang muna. So don't forget yung registration natin. Tina-type natin dito. Don't forget to register. Copy paste nyo na kaagad. I-copy paste nyo sa notepad. O kaya kung nasa Assassin naman kayo, inaano naman natin yan. Okay, 500. Wow, $500 lang, no? Goods to, goods, goods. Sige, sige. So, okay tayo dito, guys. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa ating Day 2 webinar. Bago tayo magtapos, gusto ko lang malaman kung how do you rate our Web 2, or sorry, Day 2 free webinar brought to you by HFM and Asasi Crypto Forex Community. From 1 to 10, wala lang mambobola. Ano yung rate natin? Gusto ko lang makita para tingnan natin kung meron pa tayong improve. From 9 to 10, meron tayong 9.5 na nag-type, 9 na nag-type. Okay, thank you sa inyo, Sir Marlon. Thank you, Sir Mark. Merong isa, nag-7 siya. Okay, 9, 10. So, normally 9, no? So, thank you, Sir Bordy. Thank you rin, Sir Kawan, Ma'am Elsa, Ma'am Ness. 9 ang binigay sa atin. And Sir Cedric, 9 pa rin. So, thank you. Guys, tandaan nyo, yung lesson natin is hindi natin binibigla. Inuunti-unti natin yan. Pagdating next time, technical analysis na. Expect nyo, nahihirap yung mga lesson kasi pagbabasa na ng chart yon. You have to devote your time para mag-aral at mag-chart. Okay? Technical analysis na to. Dito maraming nahihirapan kasi marami ring nasusunugan kasi nga nagbe-base sila sa technical analysis. Tandaan nyo, I'll give you a span of time, no? Normally yan, 3 to 6 months na aralin, and based sa experience nyo na 1 year, doon yung baka possible nyo doon maramdaman yung pagiging profitable nyo. Walang doktor na naging magaling na doktor dahil sa isang iglap lang na pag-aaral. Walang engineer na naging magaling na engineer dahil saglit lang niyang inaral yung engineering lesson niya. So, yun lang ang gusto kong sabihin. This trading is a skills na kailangan mong kumbaga, linangin, no? I-cultivate para maging magaling kang trader. Ako, dumaan ako sa 1 year, almost 2 years, no? 1.5 year, okay? Nag-start din ako sa crypto. And then, yun, inaral ko, bago ako naging coach, matagal din. So, yun. Tapos, meron tayong mga option ng mga passive income, pero I take note, may mga risk pa rin yun. And personally, guys, hindi ako nagka-copy trading. Okay? Nagpapa-copy trading o nagka-copy trading. Kasi nakita ko, kahit mag-copy ka, hindi tumatagal. From Live Finance, tinry natin yan. Yung iba, hindi ako talaga nagka-copy trading. I prefer EA bot dahil yung profitability, yung income o yung profit niya mas stable. Kasi sa copy trading, ito yung isang cause kung bakit nagkakaroon ng problema. Yung risk management na tinatawag o sabihin nating hindi mo alam ang totoong kapital nung kinaka-copy trading mo. Dapat parehas kayo kasi doon magkakatalo yan eh. Tapos yung tinetrade niya, yung lot size noon. Tapos yung lot size mo, possible magkaiba pala. O pero nag-ano siya, lot size 0.01 pero yung 0.05. So kukuhanin niya sa iyo 0.05 din yung lot size. Pero tanong ko, parehas ba kayo ng capital? Hindi. So ayun yung mga possible risk diyan. At marami pang iba. Kaya I prefer actually is manual trading ang priority mo. Aralin mo 'yan. And then gusto mo ng passive income, kung gusto mo ng medyo safe, pumunta ka ng crypto, bumili ka ngayon. Pagdating nito mga bull run season na to, madali.
dollar cost averaging ka lang. Okay? Tapos, yun nga, AI bot, which yung mga nire-recommend ko kasi nasubukan ko na yun. Pero tandaan nyo, may risk pa rin yun. Meron tayong mga prevention doon para hindi tayo ma-liquidate kung dumating man yung punto na yun na medyo pumangit ang market. Okay, so I hope may natutunan tayo sa fundamentals and sentiment analysis. Thank you again for watching and be participants dito sa ating Day 2 webinar. We have around 24, umabot tayo ng 24 participants kanina. So thank you for watching guys thank you rin na nag-attend kayo ng Zoom. Next week, tingnan natin kung anong araw. Medyo busy ang next week ko. Tignan natin kung anong araw or basta magkakaroon tayo ng day 3, day 4 in a week. Okay? Kung sa pagitan man, dodoblehin natin sa isang week na yon para masalo. So, thank you for watching here in Earn Money at Home Worldwide sa mga nanonood ng recorded. I hope maka-join na kayo sa live natin sa ating day 3 Zoom webinar brought to you by HSM Forex broker natin at syempre ng Asasi Crypto and Forex Community. Good night to all of you. Tulugan na. Sige, thank you guys. Bye-bye.